Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay... Isang magandang gabi po sa inyong lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Bago ko po umpisahan ang aking kwento ay gusto ko sanang sabihin sa mga tagapakinig na sana'y huwag nila akong husgahan dahil aaminin kong sensitibo ang istoryang ibabahagi ko. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Esang. Kasama ko sa istoryang ito si Francis, ang aking kaisa-isang minamahal. Nagsimula ang pag-ibigan namin noong 16 anyos pa lamang ako at nakatira pa noon sa Bicol. Mas matanda po siya sa akin ng 6 na taon. Nung una po ay naging magkaibigan kami ni Francis at palagi po siyang nasa tindahan namin para bumili. Hindi po nagtagal ay naging malapit po kami sa isa't isa. Kaya po naging kami at masasabi ko pong naging masaya kami sa aming relasyon. Pero dahil sa problemang pinansyal sa loob ng kanya-kanya naming pamilya, kaya nagkalayo kami para makapagtrabaho. At dahil sa malayo na destino si Francis at sa wala siyang cellphone kaya isang beses sa isang buwan lamang kaming nagkakasama. Katulad na lamang isang araw. Ano? Hanggang kailan ka dito sa Bicol? Tanong ko kay Francis. Nagbabaka sakaling magkaroon ng himala at humaba ang araw ng pagsasama namin. Hanggang bukas ng umaga lang po ako, malungkot na sagot niya sa akin. Nalungkot din ako pero sanay na ako sa aming sitwasyon. Naintindihan kita, may trabaho ka doon sa Batangas. Kailangan mong unahin yon, ang sabi ko sa kanya. Pero sa totoo lang nakukonsensya ko kasi isang beses lang sa isang buwan tayong nakikita. Hindi rin tayo nagkakausap. Kaya nga siguro sobrang pangungulila natin sa isa't isa. Nadama ko naman ang kalungkutan sa sinabing yon ni Francis. Bumili ka na kasi ng cellphone para may communication na tayo. Kahit na magkalayo tayo, suhestyon ko sa kanya. Hindi kasi ako makabili ng cellphone kasi mas inuuna ko muna yung ibang mga gastusin. Pero sige, mag-iipon na ako ng pambili ng cellphone para hindi na tayo malungkot. Basta Esang, sisikapin ko na magkaroon tayo ng komunikasyon. Paniniguro naman niya sa akin. Mamayang kaunti lumapit naman sa amin si Mama para kumustahin ang aking bisita. Buti naman at napadalaw ka ulit sa amin, masayang wika ng aking ina kay Francis. Tita, may pasalubong po pala ako sa inyo galing sa Batangas. Aniya habang inaabot niya ang isang eco bag na naglalaman ng iba't ibang klase ng pasalubong tulad ng kapeng barako at mga minatamis na pagkain. Naku, salamat! Tuwang-tuwa namang inabot ni Mama ang mga pasalubong. Ipinakita ko pa kay Mama ang iba pang mga dalang pagkain ni Francis. Ito pa nga po yung iba niyang pasalubong sa atin, Inay. Meron na po tayong pananghalian at hapunan. Wow, ang dami nito ha. Ay siya nga pala. Sumabay ka na sa amin sa pananghalian. Pagsaluhan natin tong pasalubong mo. Pag-aya ni Mama kay Francis. Agad naman pumayag ang boyfriend ko. Teka, maiba tayo. Total matagal na rin kayo nagmamahala ng anak ko matanong ko lang. Kailan ang kasal ninyo? Ano, may plan na ba kayo? Tila nasasabik na tanong ni Mama kay Francis. Natawa naman ako sa naging reaksyon ng aking ina. Kaya naman Inay bata pa po kami para sa kasal na yan, paalala ko sa kanya. Ay nakalimutan ko, wika naman ni Mama sabay tawa. Sinakyan naman ni Francis ang biro ni Mama. Pero parang gusto na yata ni Tita na ikasal tayo, Esang Ano, magpapakasal na ba tayo? Joke lang. Pero Tita, kapag umabot na sa hustong gulang si Esang magpapakasal na po kami talaga. Paniniguro niya sa amin. Naku, sana kayo na talaga magkatuluyan. Hindi may tago ni Mama ang pagkagusto niya kay Francis para sa akin. Kayo Inay, botong-boto po kayo kay Francis ha. Natatawang obserbasyon ko. Oo naman, matagal ko nang alam na si Francis ang nararapat na lalaki para sa inyo. Sagot ni Mama sa akin. Bago bumaling sa aking boyfriend. Ikaw Francis,
Sana huwag kang magbago ha. Opo tita, makakaasa po kayo sa akin. Hindi po ako magbabago at mas mamahalin ko pa po ang anak ninyo. Pangako po yan tita. Yon ang binitawan niyang salita na alam kong hindi mapapako. Papa Dudut, hindi naging hadlang ang layo namin sa isa't isa para hindi tumibay ang pagmamahalan namin. Dahil sa tiwala kami sa isa't isa. Kaya hindi kami nagkaroon ng problema sa aming relasyon. Kahit nga na minsanan lang kaming magkasama. Samantala, lumipas po ang 4 na buwan at umalis po ako ng Bicol papuntang Marikina. Dahil nagkaroon ako ng opportunity na makapasok sa isang trabahong may sweldong mas malaki kesa sa sinasahod ko sa Bicol. Kampante ako na yun na ang sagot para unti-unti ko nang maabot ang mga pangarap ko at pangarap namin ni Francis, Papa Dudut. At kasabay noon ay tinanggal na rin ni Francis sa wakas ang aming kawalan ng komunikasyon sa pamamagitan ng isang sorpresa. Hello? Sagot ko sa tumatawag noon sa aking cellphone. Hello? Pwede ba kay Esang? Sabi ng boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Ngunit agad ko siyang nabosesan kahit na lakihan pa niya ang kanyang boses. Teka Francis, ikaw ba yan? Bigla na lamang tumawa ang lalaki sa kabilang linya. Ano ba yan? Naabukin mo ka agad. Alam mo kahit na mag-iba ka ng boses, malalaman at malalaman ko rin. Teka, kanino ka nakitawag? Usisa ko pa sa kanya. May sarili na akong cellphone. Masaya niyang balita sa akin. Wow, talaga? Buti naman kung ganon. Sobra din akong natuwa para sa aking boyfriend, Papa Dudut. Bumili na ako ng cellphone kanina lang. Ayan ha, matatawagan na kita at matetext kita. Hindi na tayo mangangamba para sa isa't isa. Paniniguro niya sa akin. Teka, nasaan ka na ba? Maya-maya itanong ni Francis sa akin. Nandito ako sa Marikina, namamasukan ako bilang kasambahay. Inform ko sa kanya. Talaga kumusta ka naman dyan sa mga bago mong amo? Ilang araw ka na dyan? Tanong ni Francis at tila nag-aalala pa sa aking kalagayan. So far so good naman, ayos naman ako dito. Medyo suplado lang yung amo ko lalaki pero ayos lang. 2 araw pa lang akong naglilingkod sa kanila. Sagot ko sa kanya. Bakit mo naman naisipan na mamasukan bilang kasambahay? Maganda naman yung trabaho mo dun sa Bicol, hindi ba? Usisa niya sa akin. Mas malaki kasi ang pasahod dito kaysa sa atin Kaya hindi ako nagdalawang isip na makipagsapalaran. Katwiran ko naman sa aking boyfriend. Buti naman at pumayag ang mga magulang mo. Huminga muna ako ng malalim bago ko sinagot ang tanong ni Francis. Ang totoo niyan ayaw ng mga magulang ko na pumunta ako dito kaso hindi rin nila ako napigil. Gusto ko kasing kumita ng malaking pera para hindi na ako umasa pa sa mga magulang ko. Mag-iingat ka dyan ha. Nagwo-worry din ako sa iyo Siyempre naman, para sa iyo mag-iingat ako. Pangako ko naman sa aking boyfriend. Pupuntahan kita dyan sa Marikina. Alam mo na, pasyal-pasyal tayo. Tamang-tama, maraming mall dyan at mga amusement parks. Kaya malilibang tayo. Suhestyon niya sa akin. Kailan mo ako pupuntahan? Tanong ko. Baka sa next week. Basta maklear lang tong trabaho ko sisibat kaagad ako papunta dyan. Mas malapit ang Batangas to Manila kaysa Batangas to Bicol. Ang sabi ni Francis habang nakakaramdam ako ng kasabikan sa kanyang boses. Hintayin mo ako ha. Oo naman, hihintayin talaga kita. Sagot ko naman sa kanya, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi naging madali para sa amin ni Francis na magkaroon ng tuloy-tuloy na komunikasyon. Dahil ang mga panahon na yon ay mahigpit sa akin ang aking among lalaki. Ayaw niya akong makitang nakikipag-usap sa boyfriend ko sa cellphone at lalo pa siyang naghigpit sa akin nang umalis ang amo kong babae papunta sa ibang bansa. Papa Dudut, naging matindi rin ang hirap na inabot ko sa kanya sa kamay ng aking amo. Kaya naman isang araw ay nagpasya na akong magpasaklolo kay Francis. Ano nangyari sa iyo dyan? Nag-aalalang tanong ni Francis sa kabilang linya. Yung amo ko lalaki, minamaltrato niya ako. Sinasaktan niya ako kapag nagkakamali ako, Francis. Ayaw ko na rito. Naiiyak na pagbabahagi ko sa kanya. Umalis ka na dyan, Esang. Wika sa akin ni Francis.
Ilang beses ko nang tinangkang umalis pero nahuhuli ako ng amo ko. Ayaw niya akong paalisin. Anong gagawin ko? Tulungan mo naman ako. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak pa. Huwag kang mag-alala. Mag-leave ako sa trabaho ko. Pupuntahan kita dyan at tutulungan kitang makaalis dyan. Yun naman ang pinangako niya sa akin. Ano ba bang ginagawa sa'yo ng amo mo? Anong klaseng pananakit ang ginagawa niya sa'yo? Dinetali ko naman sa kanya ang bawat pagmamalupit na ginagawa sa akin ni Sir Lando. Hinahampas niya ako ng anumang bagay na mahawakan niya. Sinasampal, kinukurot, minsan hindi pa ako pinapakain. Gusto mo magsumbong na ako sa mga pulis? Tanong niya sa akin. Wag Francis, baka lalong lumala ang sitwasyon. Ikaw na lang ang magligtas sa akin dito. Kinakabahan kong sagot sa kanya. Esang, huwag ka nang umiyak, okay? Lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka din sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Yun ang pampalakas ng loob niya sa akin. Samantala nung araw ding yon ay nalaman ng amo ko na tinawagan ako ng aking boyfriend. Kaya muli na naman siyang nagmalupit sa akin. Hinampas at ginulpi niya ako. Inambaan pa niya ako ng baril at tinakot na isang bala lang daw ang boyfriend ko. Siyempre sobra akong natakot hindi lang para kay Francis kundi para na rin sa kaligtasan ko. Sa kabilang banda hindi natuloy ang balak ni Francis na pagpunta sa bahay ng amo ko dahil sa pakiusap ko na huwag na siyang pumunta. Labis na tumutol si Francis sa kagustuhan kong manatili na lamang sa bahay ng amo ko. Pero sa huli sumuko din siya dahil nagsinungaling ako sa kanya na ayos na ako. At hindi na ako sinasaktan ng amo ko dahil umuwi na ang amo kong babae. Ngunit ang totoo, hindi pa rin umuwi noon ang amo kong babae kaya walang nagtatanggol sa akin laban sa mapang-abusong si Sir Lando. At yun nga papadudot naging possessive ang amo ko sa akin. At dahil sa mapagmatyag na mga mata ng amo ko, ay unti-unting nanamlay ang komunikasyon namin ni Francis. Hanggang sa magkalabuan kami ng boyfriend ko, papadudot. Hindi ko alam kung papaano ako makakatakas sa impyernong pinasok ko. Ang akala kong ginhawang naghihintay sa akin ay isa palang pagdurusa. Hindi ko naman mahingan ng tulong si Francis at kailangan ko pang magsinungaling sa kanya dahil natatakot ako na madamay siya sa gulo at mapahamak ng dahil lamang sa pagtatanggol niya sa akin. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po ng mga nanonood sa atin ay hindi pa nakasubscribe. Kaya malaking bagay po sa pag-grow ng ating channel ang inyong pag-subscribe. Panatiliin din na maayos ang ating mga komento at huwag po tayong mambubuli ng mga sender natin. Automatic block and deleted po ang mga pasaway sa ating pagpapatuloy. Punong-puno ng pagbabanta sa akin ng amo kong si Lando na kapag nakipagkita o nakipag-usap ako sa phone kay Francis ay papatayin daw niya kami ng boyfriend ko. Sobrang takot ang nararamdaman ko noon kaya nagpa siya na akong tumakas, papadudot. Kaso ay madalas ay nabibigo ako dahil nahuhuli ako ng amo ko kapag nagtatangka akong tumakas. Doon ay mas tumindi pa ang pananakot niya sa akin. At isa na roon ang pagsasabi niya sa akin ng mga maiitim niyang balak laban kay Francis. Kapag umalis ako, kaya nag-decide na lamang akong wag nang tumakas para hindi na madamay pa ang boyfriend ko. Samantala para tuluyan na akong hindi makapagsumbong ay kinuha ng amo ko ang aking cellphone at sinira yon sa harapan ko. Siyempre napasigaw ako at nanlumo dahil tuluyan nang mawawala ang komunikasyon namin ng boyfriend ko. Pero tumutol man ako ay wala na rin akong magagawa dahil malakas ang amo ko at marami siyang mga koneksyon na pwedeng sumira sa buhay namin ni Francis. Pero isang gabi habang naglilinis ako ng kwarto ay may nakita akong cellphone sa ilalim ng kama ng amo ko. Mukhang matagal na itong hindi na-charge at naaalikabuka na. Agad ko yung kinuha kasi alam ko ang cellphone number ng amo ko. At hindi yung napulot kong cellphone yon. Kaya dali-dali akong bumalik sa maid's quarter ko at chinarge ang cellphone. Nang ma-fully charge na yon ay nabuksan ko ang cellphone. Sa amo ko palang babae yon at medyo sira ang LED screen. Pero laking gulat ko na gumagana pa ang SIM card nito. Naalala ko naman na meron pala akong binili noon na 100 pesos prepaid card. Kaya yan ang ginamit ko para malagyan ng load ang cellphone.
Pagkatapos noon dahil kabisado ko naman ang cellphone number ni Francis ay tinawagan ko siya. Esang, tinatakot ka ba niya? Pinagbabantaan ka ba niya ang buhay mo? Esang, bakit bigla ka nalang umatras sa mga plano natin? Huwag kang matakot sa kanya, nandito naman ako, ipagtatanggol kita. Nag-aalalang wika ni Francis sa akin. Hindi Francis, ayos na kami. At saka hindi niya ako tinatakot, pagsisinungaling ko. Sinusubukan ko maging casual ang boses para hindi mahalata ng boyfriend ko na nagsisinungaling ako. Hindi ako naniniwala, malakas ang kutob kong nagsisinungaling ka. Diretsa niya ang sabi sa akin. Huwag ka na mag-alala sa akin, okay? Wala kang dapat na ipag-alala kasi okay lang ako. Kunwari ay assurance ko sa kanya. Sobra kitang namiss, Esang. Ang tagal na nating hindi nagkikita, malungkot niyang wika sa akin. Kumusta ka naman sa Batangas? Tanong ko na lamang sa kanya. Agad namang sumagot ang boyfriend ko. Okay naman ako sa trabaho ko kaso hindi ako mapakali kasi sobra akong nag-aalala sa'yo. Nga pala, may tinext ako sa'yo. Huwag ka nang mag-text dun sa cellphone ko. Bigla kong sabi sa kanya. Bakit? Nagtatakang tanong niya sa akin. Sira na ang cellphone ko dati, bale, eto na ang gagamitin kong numero. Inform ko sa kanya. Esang, sigurado ka bang ayaw mo nang umalis dyan sa amo mo? Muli niyang tanong sa akin. Alam kong sobra na siyang nag-aalala sa akin pero hindi siya makapagsumbong sa mga pulis dahil na rin sa pakiusap ko. Natatakot kasi ako na balikan siya ni Sir Lando. Oo, tipid ko namang sagot sa boyfriend ko. Kung ganun hindi na kita mapipilit ha, pero palagi kang mag-iingat. At saka huwag kang matakot na sabihin sa akin yung totoo. Kung minamaltrato ka ng amo mo, sabihin mo kaagad sa akin. Esang, ipagtatanggol kita. Ipaglalaban kita sa mga taong umaapi sa iyo. Esang, ayaw ko nakikita kang umiiyak, nalulungkot at nagdurusa. Kaya pakiusap, sabihin mo na sa akin kung pinagmamalupitan ka ulit ng amo mo para makastigo ko. Pakiusap niya sa akin. Sige Francis, sa susunod. Ang sabi ko na lamang sa kanya kahit na wala sa isipan ko ang magsumbong. Papadudot, yun na ang huli naming pagkikita ni Francis sa kadahilan ng mas tumindi ang pananakot sa akin ni Lando at madalas na nakakatikim na ako ng harassment. Sa paglipas nga ng isang buwan pagkatapos ng huli naming pagkikita ni Francis ay isang malagim na insidente ang nangyari sa akin. Natutulog na ako noon, ang hindi ko alam ay palihim na binuksan ni Sir Lando ang aking kwarto. Huli na nang magising ako. Nakapatong na sa akin ang amo ko at sinusubukan na niya akong halayin. Papadudod, sinubukan kong pumalag pero sadyang malakas ang amo ko. Sinasaktan niya ako at hinahalikan. Pilit niyang ipinasok ang pagkalalaki niya sa aking pagkababae. Napasigaw ako noon sa sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Papadudot, walang awa akong ginahasa ni Lando. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nadumihan na ako, nadumihan ang pagkababae ko. At dahil sa trauma ay madalas na umiiyak ako at palaging nawawala sa sarili. Hindi ko na magawang magsumbong kay Francis dahil natatakot ako na buweltahan ako ni Lando. Desidido kasi ang amo kong lalaki na patayin si Francis oras na makialam ito sa akin. At dahil sa mahal ko si Francis at gusto ko siyang mailigtas sa kamay ng demonyong si Lando, ay napilitan na lamang akong magsinungaling sa kanya. May sasabihin ako sa iyo. Panimula ko kay Francis nang muli kaming mag-usap sa cellphone. Ano ba yun? Nag-alala niyang tanong sa akin. Nagpatuloy naman ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo to pero Francis, sorry. Naiiyak kong wika sa kanya. Sorry? Bakit ka humingi ng sorry sa akin? Halata sa boses niyang sobra siyang nag-aalala para sa akin. Patawarin mo ko pero gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Kunwari sabi ko sa kanya pero papadudot, hindi yun talagang intensyon ko. Gusto ko kasing hiwalayan siya para iligtas siya sa pagbabantang ginagawa ni Lando sa kanya. Pero bakit Esang? Sabihin mo naman sa akin kung bakit bigla-bigla na lang gusto mong makipaghiwalay sa akin. Noon ay nag-aalalang tanong niya sa akin.
Hindi matanggap ni Francis na gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya noon. To the point na nag-hysterical na siya. Hindi na kita mahal. Muli ay nagsinungaling ako sa kanya para protektahan siya sa panganib. Hindi ako naniniwala, Esang. Huwag mo kong lokohin please. Pakiusap niya sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi na kita mahal. Labag man sa kalooban ko pero kailangan kong sabihin ang kasinungalingang yon kay Francis, Papa Dudut. Tila nasasaktan naman ang boyfriend ko sa biglaan kong pakikipaghiwalay sa kanya. Bakit mo ba ginagawa sa akin to ha? Meron bang nananakot sa iyo? Ano, tinatakot ka ba ng amo mo? Walang kinalaman ng amo ko sa desisyon ko. Deny ko. Hindi ako naniniwala, Esang. Malakas ang kutob ko na may kinalaman siya kaya kaganyan. Ano, sabihin mo naman sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Demand ni Francis sa akin. Hindi naman ako kumibo noon at sa halip ay napahagulhol lamang ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Hindi ba? Sinabi ko sa iyo na magsasabi ka lang ng totoo sa akin? Esang, huwag kang matakot na magsumbong sa akin kasi kaya naman kitang ipagtanggol. Ipagtatanggol kita sa mga taong nang aapi sa iyo. Ano, Esang? Hysterical na wika ni Francis. Ngunit mas tinindihan ko pa ang pagsisinungaling sa kanya. Meron akong naging boyfriend dito sa Marikina. Bukod sa iyo, kaya niloko kita. Naging two-timer ako. Nakukonsensya na ako kaya heto, nagdesisyon na akong sabihin sa iyo ang totoo. Hindi ako naniniwala, nagsisinungaling ka lang. Ayaw maniwala talaga ni Francis at ramdam kong alam niya ang kalagayan ko. Totoo nga ang sinasabi ko. Siya ang mahal ko at tinanggap ko na ang alok niyang kasal sa akin. Dagdag na pagsisinungaling ko. Sorry, ang sabi ko pa sa kanya. Bakit mo naman ginawa sa akin to? Ano bang pagkukulang ko sa iyo ha? Ano? Garalgal na tanong niya sa akin. Samantala'y humagulhol na lamang ako noon. Wala kang maisagot sa akin kasi nagsisinungaling ka. Naimbento mo lang ang lahat ng yan. Obserbasyon niya. Tama na Francis. Ayaw ko na. Huwag mo nang pahirapan pa ang sitwasyon. Irespeto mo na lang kung ano ang desisyon ko. Kiit ko na lamang sa kanya. Hindi ko matatanggap na makipaghiwalay ka sa akin ng walang dahilan, Esang. Alam ko na may ibang dahilan ka kaya mo to ginagawa. Alam kong marami kang sinesekreto sa akin, ang sabi pa ni Francis habang sinusubukang magpakatatag. Kung yan ang gusto mo, susundin ko. Pero sana hindi ka magsisi sa gagawin mo. Pagtatapos niya sa usapan namin. Uulitin ko, Papa Dudut. Hindi totoo ang lahat ng sinabi kong yon kay Francis dahil deep inside ay mahal na mahal ko siya. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil natatakot akong madamay si Francis sa impyernong naranasan ko. Pero may pagkakataong gusto kong ulit lapitan si Francis at humingi ng sorry. Kaso nga lang, Papa Dudut, may takot pa rin ang puso ko hanggang ngayon dahil hindi pa rin ako nakakaalis sa impyernong binigay sa akin ni Lando. Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudut, wala akong mahinga ng tulong. Paano ko makakaalis sa impyernong ito at maibalik si Francis sa buhay ko? Umaasa ako sa inyong tugon. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y mabigyan ninyo ito ng pagkakataon na ma-upload sa Papa Dudut Stories. Ang tanging nagpapasaya sa akin kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon na makinig. Muli, God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Esang. Napaka-unfortunate na nangyari sa iyong storya, Esang, at labis kaming nag-aalala ngayon para sa kaligtasan mo. Huwag mong pairalin ang takot at matuto kang lumaban. Kung nasa iyo ang mga cellphone ng among babae ay mag-load ka at gamitin mo itong opportunity na to para humingi ng tulong. Una mong tawagan si Francis at sabihin mo na humingi siya ng tulong sa otoridad para mailigtas ka. Kung gusto mo pang makalaya dyan sa mapang-abuso mong amo ay huwag kang magpasindak sa kanya. Alalahanin mo na sinira na niya ang iyong buhay at huwag mo nang hayaan na tuluyan niyang mawarak ang iyong buong pagkatao.
Kung nakikinig ka man ngayon Esang ay sundin mo ang payo namin sa iyo, magpakatatag ka at gamitin mo na lamang ang isipan mo para makawala sa impyernong kinakasadlakan mo sa ngayon. Sa lahat po ng mga subscribers natin, maraming pong salamat sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan na mag-share ng kwentong ito. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.